Kamakailan nga lang ay ating tinalakay ang patungkol sa mga panibagong bagay na nakita nga ni Kashin Koji, which is ito nga ay sila Hidari at Sarada na magkakaroon nga uli sila dito ng kaaya-ayang eksena. Then now, atin namang talakayin ang patungkol naman dito sa isang panibagong bagay na naman na nakita nga din ni Kashin Koji na mga karakter na tiyak nga pakikilusin muli ng may akda, at ito nga ang Team 10 New Generation, which is ito nga sila Shikadai, Inujin at Chocho, at ang kanilang tropa pits at minamahal nga ni Inujin na siyang kapatid nga ni Boruto, at ito nga ay si Himawari Uzumaki. Yes mga sir, New Gen Team 10 with Himawari. Likewise nga sa nangyari sa nagdaan na kung papaano nga silang ipinakita ni Kishimoto dito sa Boruto time skip to Blue Vortex, na ito nga ding Team 10 with Himawari ay siyang nakipagbakbakan nga sa humanoid Ten-Tails na si Jura. Mamen, dito nga din sa part na to pinakita na nga din sa atin ng isa sa mga kaaya-ayang pangyayari dito, at ito nga ang muling pagbabalik ng isa sa mga popular na karakter sa Naruto na si Kurama, dahil ilang taon na nga din ang nakalipas matapos nga niyang mawala sa kwento nang dahil nga sa paglaban nila kay Ishiki Otsutsuki, na naglabas nga sila ni Naruto ng napakatinding kapangyarihan na nagresulta ng kapalit ng kanyang buhay. Then after nga niyan, pagpasok naman ng time skip Boruto to Blue Vortex, grabe ba, sa totoo lang talaga ngang nagulantang ang anime world at lalo na ang buong Naruto fans, dahil nga ibinalik nga ni Kishimoto ang isa sa napakahalagang karakter na kinikilala, at ito nga ay walang iba kundi si Kurama, na tinanggal nga kasi sa kwento ng naunang may akda ng Boruto. Wala ang lakas ng trip, hindi natin alam kung anong magiging plano niya, hindi natin alam, baka may problema yung tao kaya tinanggal si Kurama. But anyway guys, no, yun nga yung short story natin dito patungkol sa mga nangyari sa nagdaan nang ipakita nga muli si Himawari sa kwento kasama ang bagong Team 10, at nang sila nga ay maharap kay Jura, na ang kagandahan pa nga dito ay nagamit nga agad ni Himawari ang ilang kapangyarihan niya sa pamamagitan nga ni Kurama. Bang! Turpet, lipad, talsik nga itong si Jura. Ngunit subalit datapwat, nakita nga din natin dyan na hindi pa nga talaga sasapat si Kurama para kay Himawari, lalo't Ten-Tails nga din kasi ang kalaban nila dito, na wala pa nga rin talaga silang nagawa sa nangyaring bakbakan. Bugbog sarado pa nga din dito si Hima mga pare, even though na siya na nga pinaka naging perfect vessel ni Kurama. Ngayon, matapos ngang ipakita ang mga bagay na yan at ilang chapters na nga ang nagdaan at nagkaroon pa nga dito ng mga panibagong maiinit na kaganapan, at pagdating na nga dito sa latest chapter ng Boruto to Blue Vortex, na ito ngang si Jura na naman ay nagkaroon nga uli na panibagong kaharap, at ito nga ay sila Boruto at Kawaki. At dyan nga din sa chapter na yan pinakita naman sa atin ang isang panibagong mga bagay na mangyayari na naman sa hinaharap na nasaksihan nga ni Kashin Koji, at ito nga ang sinabi natin kanina na ang Team 10 New Generation with Himawari. Yes mga sir, dahil nga kung papansinin at susuriin at pagmamasdan, itong mga karakter nga na pinapakita dito na siyang nasaksihan nga din ni Koji ay wala ngang iba kundi itong sila Inujin, at ang isang natakpan ang ilang parte ng katawan dito, pero base nga sa kasuotan nito ay halatang ito nga ay si Shikadai. Nasa bandang ibaba naman ay pinapakita nga din dito itong si Himawari na talaga ngang magbibigay palalo dito ng kaaya-ayang mga pangyayari at mga kaabang-abang na eksena. Ngayon, dahil nga din sa mga panibagong bagay na yan na nakita na naman ni Kashin Koji, asahan na nga natin guys yung mga ilang bagay na mangyayari dito, na itong sila Inujin ay mukhang bumak up na nga kila Araya upang mai-unseal na nga at maibalik na nga sila Shinki at Gaara. Dahil nga kung papansinin at pagmamasdan din mga pare ko, no, itong place na kinatatayuan nga nila Inujin ngayon ay mukhang ito nga yung place din na kung nasaan nga naglaban sila Gaara at Matsuri. So diba guys, kung titingnan nyo, ito nga din yung itsura ng lugar na kung saan naglaban sila Gaara at Matsuri, na kung mabalikan nga ito nga rin yun, no, which is pinapakita nga din dito na kinananga ni Matsuri si Gaara at si Gaara nga ay sugatan, na itong place nga din na pinuntahan nila Inujin almost the same nga lang din doon sa hideout nila Boruto at Kashin Koji. But I guess, para sa akin guys, itong lugar na pinuntahan nila Inujin is doon talaga sa place na kung nasaan nga sila Gaara at Shinki. Dahil kung sasabihin natin na itong place na to ay siyang hideout nga nila Boruto at Kashin Koji, sa tingin ko mga pare ko ay hindi pwede. Dahil hindi nga basta-basta mahanap or matatagpuan yung hideout nila Kashin Koji, lalot si Orochimaru nga ang may gawa nito. Kaya ang lalabas o ang possible talaga na mangyari, wala talagang ibang pwedeng puntahan sila Inujin kundi sila Gaara na nakasil nga at si Shinki na naging puno. So si Gaara at Shinki yan mga pare, no, magkatabi lang sila. At saka bukod nga din dyan guys, idagdag pa nga natin yung sinabi ni Kankuro, yung report ni Kankuro kay Shikamaru na naging puno na nga daw si Shinki at naisil nga daw nito si Gaara gamit ang kanyang Iron Sand. So means to say guys, kaya nandyan sila Inujin sa place na yan dahil nga most probably ayan ang utos sa kanila or command sa kanila ni Shikamaru. Kumbaga yan nga ang mission na binigay sa kanila ni Shikamaru.
So something like that mga pare ko, no? Inutusan sila ni Shikamaru na bumack up o tumulong na sa bayan ng Suna, napuntahan nila Inujin ang lugar na yan, na kung saan ito nga rin ang inireport ni Kankuro kay Shikamaru. Naparito sila Inujin upang tumulong nga na masagip sila Gaara, na habang ginagawa nga siguro nila ang bagay na yon, marahil nga din na nandun na nga si Araya na dala-dala na nga neto ang Torn Soul ni Ryu upang maibalik na nga muli si Shinki. At syempre madadatnan na nga din nila Inujin ang sugatan na si Yodo, dahil nga bit-bit ni Araya si Yodo papunta kay Shinki, di ba? At kaya dito na nga din papasok yung isang nakita ni Kashin Koji na nandito nga si Himawari Uzumaki. Namatik na nga din guys na ang magiging role nga ni Himawari dito ay ang pagalingin nga din si Yodo sa kanya mga sugat. So itong part na to na pagpapagaling nga ni Himawari kay Yodo, na-content na nga natin to dati guys, di ba? So sa mga hindi pa nakakapanood niyan, panoorin nyo na lang guys para mas maunawaan nyo. So ayun nga mga pare ko, no? Namatik na nga dito o asahan na natin na super need talaga or kailangan nga talaga yung mga kayang gawin o yung mga ability ni Himawari. Dahil syempre mga pare ko, bukod kay Yodo, for sure, isa nga din sa mga pagagalingin ni Himawari dito ay ang sugatan nga din na si Gaara. Yes mga pare ko, kinakailangan nga kasi talaga na mapagaling agad si Gaara dito. Dahil kapag tumagal pa nga na hindi pa pinagaling si Gaara, marahil nga na ikamatay pa ni Gaara ang bagay na yon. Lalo't malala nga ang kanyang sugat, maaaring ma-infection or maubusan ng dugo, something like that. Kaya kinakailangan din na maibalik muna agad si Shinki para matanggal nga agad yung mga iron sand na pinansil nito kay Gaara. Pero ang pagkakaalam ko mga pare ko, no, parang nakuha na kasi ni Araya yung sandata niya na siyang kaya nga din na kumounter sa mga iron sand ni Ryu or ni Shinki. At kaya pag nagkataon, marahil na maaari na nga ding i-unseal ni Araya or tanggalin ni Araya yung mga iron sand na nag-seal kay Gaara. At sa gayong paraan, magagawa na nga ni Himawari na pagalingin ang mga sugat na tinamo ni Gaara laban kay Matsuri. At syempre bukod dyan guys, baka nakalimutan natin na marahil na matapos nga nilang i-rescue si Gaara, Shinki at Yodo, basically marahil na isa nga rin sa pagagalingin dito ni Himawari ay itong ang si Sarada na na-overuse sa paggamit ng kanyang Mangekyou Sharingan. Although gagaling pa rin naman yung mga mata ni Sarada, pero it takes a time din kasi. At kaya para mabilis, isang chakra healing nga lang din ni Himawari, tapos na nga agad at marahil ay ready to use na nga ulit ito as long na may reserve chakra pa si Sarada. At ang isang bagay pa nga na marahil nga nasunod nilang gawin ay ang puntahan naman si Boruto upang magamot nga din ito sa mga natamo niyang sugat laban kay Jura. Lods, teka muna, sino namang makakapagsabi na sugatan na nga si Boruto laban kay Jura? Hindi naman alam nila Inujin na sugatan na nga si Boruto. So paano yun? So heto mga pare ko, makinig kayo. Ang makakapagbalita nga sa kanila na sugatan na nga si Boruto laban kay Jura ay wala na ngang iba kundi itong si Delta na kasama nga nila Konohamaru at Mitsuki. Lalot si Delta nga lang din naman ang may mabilis na kontak kay Kawaki, na marahil na ang mangyayari dito sasabihin nga ni Kawaki kay Delta yung about sa lagay o sitwasyon ni Boruto na hindi nga kinaya ni Boruto na labanan si Jura ng one-on-one. At kaya sa gayong bagay malubha nga ang lagay ni Boruto at ito ay sugatan. At dahil dyan dito na nga papasok si Delta para i-report nga ito o ipaalam kay Konohamaru at Mitsuki. Nakasama nga niya ngayon. At pag nalaman na nga ito nila Konohamaru at Mitsuki, dahil dyan malalaman nga din agad ito nila Himawari na hindi nga maganda ang lagay ng katawan ni Boruto. Kasi marahil nga din na si Konohamaru na ang magsabi kay Himawari na pagalingin niya si Boruto. Lalot alam din kasi ni Konohamaru na kayang gawin ni Himawari na makapagpagaling. At tiyak pag nagkataon na napagaling na nga si Boruto, masabi na din natin guys na talagang makakaporma na nga sila laban kay Jura. Lalot kondisyon na nga yung dalawang katawan nila. Ngunit subalit datapwat, ang problema nga lang dito ay yung kung papayag nga ba sila Inujin na papuntahin si Himawari sa lugar na kung nasaan nga si Boruto. Which is nandoon nga si Jura na napakahalimaw na alam nga din nila Inujin at Shikadai na napakadelikado nga ni Jura. At saka bukod dyan, ang matindi pa nga dito ay yung bagay nga na pag nalaman nga ni Boruto na pupunta nga o papunta nga si Himawari sa kanya, mas lalong magkakagulo nga dito dahil nga pwede pang maging advantage ni Jura si Himawari na maaari nga nitong bihagin si Hima upang lalong mahirapang makaporma sila Kawaki at Boruto. Halimbawa, habang nakadapa si Boruto at hindi makagalaw at sila Kawaki at Jura ay nagbabakbakan, mula naman sa di kalayuan, papunta na nga si Himawari sa kanila at habang papunta nga ito at tumatakbo, bigla nga nitong naagaw ang atensyon ni Jura at siya ay nakita nito. At habang si Himawari ay tumatakbo papalapit kay Boruto, bigla ngang susugod sa kanya si Jura at siya nga ay mabibihag nito na dahilan nga din upang lalong malamangan ni Jura sila Boruto at Kawaki. So ayan guys, imbis na makatulong maaari pang ang maging komplikado ang mga sitwasyon kung mahuli pa ni Jura si Himawari. Pero para wag na nga mangyari yon, dapat na mas mag-ingat pa nga dito sila Inujin na wag mawala sa mata nila si Himawari or kahit wag lang muna nilang sabihin kay Himawari na sugatan nga si Boruto dahil pag sinabi nga nila, tiyak na hindi nga uli magdadalawang isip si Himawari na puntahan si Boruto upang tulungan ito dahil nga tulad nga din sa mga nagdaan,
willing nga talaga si Himawari na tulungan si Boruto at siya pa nga din ang nagsabi nito na gusto nga daw niya tulungan talaga si Boruto. So ayun nga mga pare ko na itong Sunagakure arc ay mukhang dito na nga rin mag-uumpisa. Base nga din dito sa isa pang panibagong bagay na nakita ni Kashin Koji na mangyayari nga sa mga susunod na hinaharap. Sagupaan, balagbagan, bakbakan. Hanggang dito tayo guys, maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe palagi, Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.